Good morning everyone and welcome po sa ating ikalimang week ng Plan 40, Day 29. Grabe. Grabe yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At Day 29 na po tayo. Salamat sa pagsama sa atin ng Panginoon sa presensya niya. Kaya tayo po ay sama-sama mo din na umawit sa Panginoon, magpupuri, magpapasalamat sa mga ginawa niya. Ano po, sige po tayo pamanalangin muna. Panginoon, salamat sa umaga na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa umaga na talagang punong-puno ng presensya mo sa buhay po ng bawat isa. Guide niyo po kami sa aming pagsamba, sa magsasalita po at sa gagawin mo pa po, Panginoon, sa araw po na ito. Maraming salamat po, Lord. Karapat-dapat ka pong purihin, karapat-dapat ka pong sambahin, dapat ka pong luwalhatiin, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, sa aming mga panalangin, sa aming mga pasasalamat at sa inyong mga salita. Kaya Panginoon, kaya nandito po kami sa inyong harapan, lumalapit at patuloy pong nagpapabago, Panginoon. Dapat ka pong purihin, Panginoon. Hindi po kami magsasawa na purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw po ay dakila, ikaw ay tapat, ikaw ay Diyos na mabuti, Panginoon. Kaya po, Lord, samahan niyo po kami sa aming pagpupuri. Po aking sa madalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa dakila
Bayan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Good morning po sa ating lahat. So, ang binigay pong topic sa akin ni Pastor Jericho is all about depending on the Holy Spirit. So, before we start, tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord. Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga, panibagong pag-asa na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa opportunity na ako po ay makapagbahagi ng iyong salita. Lead us, Lord, guide niyo po kami hanggang sa matapos, Panginoon, ang devotion namin. Kaya, Lord, tinatas ka namin, nararangalan sa ayon umaga. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. So, sabi po sa 1 Samuel 10:6, kung may Bible po kayo dyan, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. So, sa Tagalog po, para mas malinaw po, ano, at sasayo ang Espiritu ng Panginoon at magpapahayag ka ng mensahe ng Diyos kasama nila at magbabago na ang iyong pagkatao. Ano po? So, depending on the Holy Spirit, having complete confidence in Him, so manangan po tayo ng buo sa Kanya. Walang any doubts. So, walang pag-aalinlangan na talagang magagawa po ng Diyos ang bagay sa buhay mo. Amen? Na talagang ang Diyos po ay 100% Holy Spirit will help us. Talagang wala hong mahirap kapag nakatibindi po tayo sa Kanya. Ano po? Tutulungan po tayo ng Diyos ng merong katagumpayan dahil hindi po tayo nananangan sa sariling lakas at kakayahan. Aside from the complete confidence in Him, so nagigi tayong sensitive sa kanyang tinig dahil meron po tayong dalawang boses na naririnig at yun po yung boses ng Diyos. Syempre yung isa, boses po ng kaaway. Ano mo? Kaya dapat alam po natin kung anong tinig ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nakatibende sa Diyos, sa Holy Spirit na kung saan po yung nasa atin, hindi po tayo madadaya ng kaaway. Pag tama po, ay tama, no? Pag mali, ay mali. Sabi po sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow. So, yun po, kilala po natin ang tinig ng Diyos. Kaya tayo ay sumusunod sa Kanya. At kapag po may complete confidence ka, talagang sensitive ka sa tinig ng Diyos. Meron po tayong madaling pagsunod and completely, ano po, susunod tayo ng buong puso. Walang reklamo na kung saan masigla po natin nagagawa. Kung ano po yung pinagagawa sa atin or ano yung inuutos ng Diyos sa kung ano po yung kalooban niya. At hindi lamang po tayo basta masigla or may desire pagdating sa pagsunod sa ating Diyos. Talagang sa araw-araw po ng ating pamumuhay, kapag totally depending po tayo sa Holy Spirit, ay talagang mapapagtagumpayan po natin ang lahat ng pwedeng maging entry point ng kaaway. Kaya para hindi po tayo mapalayo sa Lord, na kung saan, kung ano po yung kalooban niya, talagang dapat nakatotally depending tayo sa Holy Spirit. So, example ko po, sa work, syempre, minsan hindi po natin makontrol. So, dumadating po talaga, nagiging dismood tayo, no? Sa mga ka-work, minsan sa boss, sa office mate, sa mga taong kahit wala naman tayong ginagawa sa kanila, nagagalit, naiinis sa'yo. So, maraming pwedeng gamitin si Satan para mawala ka sa focus. Pero dahil po nakatibente tayo sa Holy Spirit, nasa sayo po ang Diyos, hahayaan mo na lang sila, hindi mo na papatulan, ipapag-pray mo na lang. Hayaan mo na nagiging smooth ang flow ng work mo hanggang
hanggang sa matapos yung araw mo na talagang ikaw ay masaya at talagang nandun yung Holy Spirit. Naalala ko nga po noon nung ako po ay nasa Pilipinas pa, meron po kaming kapitbahay na talagang grabe po yung bibig. Talagang kapag ho nakikinig namin, talagang pinariringgan po. Kasi ho parang may galit po sa pamilya ho namin. Talagang grabe ho magsalita. So ang ginagawa po na lang namin, lalo-lalo na po yung daddy ko, hinahayaan at the same time pinagpe-pray po. Talagang ang pinapalit po namin is kabutihan na lang po sa kanya at hindi po nagtagal ay talagang dumating po sa point na naging okay po hanggang kumilos po yung Panginoon sa kanya parang naging okay po yung pakikisama niya sa amin at ang naging kaaway naman po niya ay yung kaharap na kapitbahay naman po namin. Kaya nga po ang naging peacemaker 'pag naman ang naging peacemaker po yung daddy ko po. Kasi dati kung kami yung laging inaangawan, kumbaga laging pinariringgan, yung bibig po talaga talagang hindi talagang sunod-sunod. So yung kapitbahay naman po namin na nasa kaharap. So 'pag yun naman po yung nagkakasalubong lagi pong na nung daddy ko na siya naman po yung nagiging pacemaker. Kaya salamat po sa Lord Caps kasi pagka nandun po yung Holy Spirit sa atin is talagang hindi ka po niya hayaan na makipagsabayan which is talagang ipagpe-pray mo na lang. So yun po. Example ko din po yung kay Kuya Bimboy. Minsan po kasi siya po kasi ay nag-share din po sa amin about sa minsan po may nangyari daw po sa office. So si Kuya Bimboy po ay hindi na daw po niya masyadong hindi na daw po siyang masyadong sumasabay sa kanila. Baga tahimik na lang po siya kasi nga daw po kung siya po ay makikipagsabayan pa hahaba pa yung diskusyon. So mas pinili na lang po niya na hayaan na lang. Yun po, kapag talagang nasa atin yung Holy Spirit, talaga hindi ka na makikipagsabayan kung ano yung mga meron doon, no? Hayaan mo na maging smooth yung flow ng work at hanggang sa matapos po. So meron po akong apat na points po na how to depend Holy Spirit. So number one po is allow Him to bring to light the hidden things in our heart. So hayaan po natin na i-allow ang banal na espiritu sa puso natin para tayo ay magliwanag. Magliwanag sa mga bagay na nakatago sa ating mga puso. For example po, kung ikaw ay Kristiyana, lahat naman po tayo Kristiyano po, na merong ginagawang masama sa iyong pamilya mo, talagang hahayaan natin ang Holy Spirit na magliwanag sa puso natin. Kaya tuturuan kanya na mag-forgive at nandun po talaga na meron pong kapayapaan, peace of mind. And number two po, allow Him to examine our minds through His Word. So, hayaan po natin ang banal na Espiritu ay i-cross-examine tayo through His Word sa pamamagitan po ng pagbubuli-buli ng kanyang salita. Pero dapat hindi lang po natin basta tayo ay maraming alam sa salita ng Diyos, kundi dapat talaga pong nararanasan po natin. Talagang ang Diyos ay napakabuti. At the same time, talagang ito po yung nagmamanifest yung word sa atin ng Panginoon. Number three po, walk according to right ways. Siyempre, if the Holy Spirit is in us, is in you, is in me, automatically po, tayo po talaga ay tayo po talaga ay lalakad sa right ways at ito po ay kabanalan. Siya talaga ang mag-guide sa atin na kung saan ay gusto ng Diyos sa buhay natin na siya ang masunod at hindi po yung pansariling kagustuhan. So, number four po ay constantly bear fruit in all we have been assigned to do. So, syempre po, isa sa mga aspect ng Holy Spirit ay talaga makikita sa ating buhay dahil sabi nga po sa Bible, ang fruit ng Holy Spirit is love, peace, kindness, goodness, faithfulness, at self-control. At ito po ay bunga ng Holy Spirit na pinangyayari sa buhay ng bawat isa. So ulitin ko lang po yung apat. Number one po is allow Him to bring light and hidden things in our heart. Number two, allow Him to examine our minds through His Word. Number three, walk according to right ways. And number four, constantly bear fruit in all we have been assigned to do. So sabi po sa Zechariah
not by might nor by power, but my spirit. So sa Tagalog po, sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu. So lastly po, gusto ko lamang pong sabihin ito. Hindi po ako masyadong magtatagal. So sabi po dito, if you want to be completely successful in all, ano po, sa lahat, we should be depend completely in the Holy Spirit. Ulitin ko lang po. If you want to be completely successful in all, we should be depend completely in the Holy Spirit. So, yun lamang po. At maraming salamat po. Sige po, tayo pong manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, for this word, Panginoon, dahil as a Christian, Panginoon, ay kami po ay laging nakatebende sa iyo, Panginoon, which is nasa amin po ang Holy Spirit, Panginoon. Lord, hindi na po yung sariling kagustuhan namin ang masusunod. Hindi na po yung sariling pagdidesisyon ng aming masusunod. Kaya, Panginoon, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa bawat gagawin po namin, Panginoon, dahil mas madali pong sumunod sa iyo kapag ang masusunod ay yung Holy Spirit na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, for this word, dahil ito po ay nagpaalala sa amin na talagang sa mundong ito, Panginoon, ay napakahirap, pero kapag po nasa iyo ang Holy Spirit, mas napapadali po, Panginoon, dahil ang nasusunod po sa buhay namin ay hindi na po yung sariling kagustuhan namin, kundi ang Holy Spirit na po, Panginoon, nakikilos, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga problema, Panginoon, sa mga sitwasyon, Panginoon, na talagang minsan hindi na po namin kaya, Panginoon, dahil meron kaming Holy Spirit, Panginoon, na papagtagumpayan po namin ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, we thank you, Father God. We appreciate your Holy Spirit, Panginoon. We come to you, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Father in heaven, thank you for this morning that we could come to you, seek you, and pray for this is a great opportunity connecting with the Holy God, the Creator of the universe, the giver of the Spirit, and to each one of us that who ask us, who ask you. Sabi mo nga, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. You are all good, good Father, that kung ano man ang hilingin namin, Panginoon, ito'y handa mong ibigay because you are a good, good Father. Thank you that as we humbly bow down before you, sa patuloy naming pakikibaka sa mundong ito, sa patuloy naming even as na naglilid Pastor Federico and Lorita and Pastor Biboy and me over there in Taiwan, even to Pastor Noling and all the pastors, O Lord, that is connected to one another. We continually ask you, O Lord, for the Holy Spirit's guidance and wisdom sa aming paglilid sa flock, O Lord, na ibinigay mo. Kasi huwag mo kaming hayaang magkamali kagaya ng panahon yung mga pastors na mali yung mali ang pagpapalakad ng kanilang churches, mali ang paglilid ng kanilang flock. Kaya we humbly bow down before you right now, O God, since sabi nga sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Holy Spirit, yun po ang mag-guide sa amin. Yun pong
and He will guide us into all truth. Lahat po kami, from the pastors down to the leaders, down to the members, down to the souls, Panginoon, na pinahayo mo sa amin. Patuloy kaming humihingi ng iyong Espiritu na ito po yung mag-guide sa bawat isa sa amin unto all truth. Father, just like ang hirap na pong i-discern ng genuine at ang hindi. Kasi as in malapit na gaiblana lang ng buhok ang distance ng between genuine truth and fake one, Lord. Fake yung ng kaaway. Kaya really we seek your guidance and wisdom from you. Kasi not all the time, Panginoon, hindi po kami lahat ng oras minsan nabibigla kami sa isang sitwasyon na kailangan naming pagdesisyonan. Kaya mahirap makapag-decide kami ng mali, Panginoon. Kaya right now, from this time on, O Lord, we ask you for wisdom sa bawat isa sa amin, Panginoon. Wisdom, kasi nga, sabi mo nga, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives all generously and without reproach, and it will be given him. Thank you, Lord, for this wisdom, because with this wisdom, we could have discernment, oh God, between the genuine truth and the yung kaparo-pareho lamang. Just like between the wheat and the weed, kaparo-pareho lang ang mahirap mag-discern po, Panginoon. Kaya thank you right now, all of us, as we agree together, O Lord, we ask for wisdom because we lack of this, O Lord, in handling everyday matters in our lives, O God, lalo na sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Kaya thank you that it is you who said na ikaw ang magbibigay nito sa bawat isa sa amin. All of those who are connected with us, to the OEC, the cooperative, O Lord, na binigay mo to our ministries, O Lord, sa aming paghahayo, Panginoon. Thank you that you will give this wisdom to us generously and without reproach, O God. Yung walang alanganin, Panginoon, ito'y ibibigay mo. And salamat po, Panginoon, that in our everyday life, Panginoon, thank you that we will be like the wise virgins, O Lord, that sa paghahanda, Panginoon, ng pagdating mo, they were wise that kahit matagal ka pa, Panginoon, dumating, they were always ready. Kaya ito po ang hinihingi namin sa inyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, bawat connected sa amin, bawat mga i-reach out namin in our decision making, O Lord, yung mga, lalo na doon sa mga good works din na pinagagawa mo, kasi marami rin ang mga they take advantage, O Lord. Kaya give us that wisdom how to discern and how to decide, wisdom that comes from you. Kaya thank you for your faithfulness. Thank you for that promise, O Lord, na we will be doing what is right before you because humingi kami. Thank you for that benefit na may promise kami, Panginoon, na galing sa iyo, that if any one of you lacks wisdom, let him ask God. Now, we are asking from you para hindi kami magkamali, Panginoon, na
sa pagpapatuloy namin sa pagsunod sa iyo. Ayaw naming magkamali in all areas, O Lord, of our lives, O Lord. Kaya thank you sa pagbibigay mo nito sa amin ng wisdom and discernment to decide matters that is in our hands. Thank you. In Jesus' name I pray. Heavenly Father, muli nandito kami papakumpa sa araw na ito, Panginoon. Lumalapit sa iyo, may taos-puso na humihingi na patuloy ng gabay mo, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa aming pagkatao, sa aming sariling lakas, sa aming sariling kakayahan, hindi namin ito kaya. Kaya lumalapit kami na allow the Holy Spirit, O Lord, to infill us and empower us, O Father, that we seek your divine power and empower us to face challenges, O Lord, and a life pleasing to God, O Father. Lord, strengthen every individual, O Lord, in our inner self, and providing resilience and stability in the face of adversity, O God, in our life, O Father. Allow the Holy Spirit to have a fervent and unwavering love for God, and the passion to drive us to seek Him and His will. Lord, allow the Holy Spirit of Father to lead us into truth and help us to discern God's will. Father, as we come to you today, we also seek the Holy Spirit to inspire our prayers, O God, that they will be heartfelt, na totoo, Panginoon, and effective, O Father. Hindi fake, but totoo, heartfelt prayer, O Father. And Lord, allow the Holy Spirit to work powerfully through our prayers and transforming us and bringing about what God wants us to do. And stretch us, O Lord, beyond the comfort zone and allowing us to serve and be the witness to others, Father. Lord, alam namin na tanging ang Espiritu Santo lang ang may kakayahan na gabayin kami sa ang aming dudulugan, lalo na kami na namumuno at yung mga leaders at saka yung mga membro, Panginoon. Wala kaming kakayahan na kami ang magbabago, kami ang magputos, kundi ang Espiritu Santo mo lang ang may kakayahan na baguhin lahat ang sitwasyon ng aming buhay. Kaya, Panginoon, allow the Holy Spirit to continue to dwell in us, that magkaroon kami ng ganyang anointing na makaya namin at magawa namin ang gusto mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at ikaw ang mamuna sa aming buhay. Bawat isa, lalo na dito sa platform na ito, at sa nga man namumuno, mga leaders, O Lord, na ginagamit ng inyong kaharian, Lord, dwell them with the Holy Spirit. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Yes, Lord. Father, thank you for this morning, Panginoon. Salamat. At naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kayang kontrolin, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin kayang kontrolin.
Lord, minsan pa ay idinudulog po namin sa iyo ang open doors for evangelism. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na kapag kami ay punong-puno, O Diyos, ng banal na Espiritu, Lord, we believe na ang bawat isa po, Panginoon, na gagamitin mo maigi. Lord, we believe na kapag kami punong-puno ng banal na Espiritu, Panginoon, Lord, kahit hindi po kami magsalita, kapag nakikita yung pag-ibig sa aming mga buhay, Lord, kahit hindi kami magsalita, maraming tao, Panginoon, ang makikita kung gaano ka kabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa mga kaluluwa na walang ibang magbibigay kundi ikaw lamang, Panginoon. At Lord, we believe na gagamitin mo ang bawat isa na instrumento para mapalapit sila sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita na tunay na kapag nakinig ng maraming tao, ay makikita nila, Panginoon, na wala silang ibang kailangan kundi ikaw, O Diyos. Lord, salamat sa opportunity na ang bawat isa ay kaya mong gamitin para, Panginoon, na i-share ang iyong mga salita, O Diyos. At Lord, right now, kami ay dinadalangin namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na buksan mo, Panginoon, ang puso ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, hindi namin sila kilala. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, saan man kami naroon, ano man ang aming ginagawa, Panginoon, kaya mo kaming gamitin. Lalong-lalo na kapag ang aming mga puso ay punong-puno ng banal na Espiritu nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, this morning, wala po kami ibang gagawin, kundi Lord, dinedeklara namin, Panginoon, na Lord, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, O Diyos, Lord, maraming tao ang maliligtas, Panginoon. Lord, this morning, we declared, Panginoon, na maraming kaluluwa, Panginoon, ang mapapapunta sa langit, Panginoon. Lord, this morning, we declared na gagamitin mo ang bawat isa mightily, Panginoon, para maging instrumento sa maraming kaluluwa, Panginoon. Lord, this morning, we declared, Panginoon, na Lord, hindi pa man namin sila kilala, hindi pa man namin sila napupuntahan, but Lord, ang kanilang puso, Panginoon, ay bubuksan mo, Panginoon. Lord, this morning we declared, O God, na sino man yung mga tao na masyashara namin, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbibigay nito. Sapagkat everything na ginagawa namin, everything na nangyayari, Panginoon, ay walang ibang may akda kundi ikaw lamang, O God. Kaya Lord, salamat sa kalakasan, salamat sa kapayapaan. Hayaan nyo na patuloy mo kami, Panginoon, gamitin ayon sa nais mo, O God. Lord, let your will be done, O God. Let your will be done. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat minsan pa po pinatunayan sa amin na ikaw ang aming Diyos na buhay at patuloy na nag-iingat at nagbibigay ng mga pagpapalang spiritual na nais mo para sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na nagpa-remind muli sa amin na kami nga, O Diyos, ay hindi mabubuhay kung wala ka. Hindi kami mabubuhay kung sa sarili lamang namin kami nakabase, kundi kami po ay nabubuhay sa iyo, Panginoon. Salamat sa Holy Spirit na nagtuturo
at patuloy na nag-guide sa amin upang ang mundong ito sa paglilingkod po namin ay aming mapagtagumpayan. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na patuloy po naming maranasan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu mag-manifest sa aming mga buhay, sapagkat sa mundong ito ay marami pong mga distraction. Totoo pong ang mga bagay na ito ay napapagtagumpayan lamang namin dahil kami po ay nakalin sa iyo, Panginoon. Sa iyong kakayahan, sa kalakasan na patuloy mo pong ipinagkakatiwala sa amin. Salamat po sa mga tao na patuloy mo pong ginagamit, lalong-lalo na po sa ministry, na kung saan sila po ay binigyan mo po ng opportunity o pribilehiyo na magamit, Panginoon, sa maraming tao, sa maraming mga workers, at patuloy po naming dinadalangin ang kalakasan, yung power of the Holy Spirit na mag-manifest sa buhay po nila, lalong-lalo na po sa mga tagapanguna, tulad po ni Ate Marlene at Kuya Bimboy, Panginoon, sa Living Word Taiwan. Empower them, Lord, na anoint them, Panginoon, and wisdom upang ang ministry na kanila pong hinahawakan ay magkaroon po ng patuloy na pagpapalakas at patuloy na katatagan. Lalong-lalo na po sa panahon nito, Panginoon, alam ko po na sila po ay nasa process uli, Panginoon, dahil sa kanila pong church na gagawin. Lord, salamat po dahil sila po ay iyong tinutulungan. At alam ko, Panginoon, kapag sila po ay nasa banal na espiritu na nanangan, makikita at makikita ng marami, Panginoon, hindi sa kanilang sarili, kundi ikaw ang mahahayag. Ikaw ang makikita sa kanilang mga buhay. Ganon din po sa iba't ibang bahagi na may mga pastors na may hinahawakan din. Ngayon dito sa Atimonan, Panginoon, Lord, totoo pong napakahirap mag-handle ng isang gawa o ng isang ministry. Hindi namin magagawa na makapagpatuloy at empower din para sa iba. Magagawa lang namin ito dahil ikaw, Panginoon, dahil kami po patuloy na nanangan sa iyo, sa iyong karunungan, sa iyong kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, dahil kami po ay iyong patuloy na sinusustain ng kalakasan. Salamat din, Panginoon, dahil kahit po ang mga workers, ang mga leaders na iyo pong ginagamit, Panginoon, dahil din po sila, dakilang Diyos, hindi rin po nila kaya na wala ka sa kanila. Nagagawa lamang po nila ito dahil nakalin sila sa iyo, Panginoon, sa Holy Spirit na amin pong nararanasan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo po na anumang mga gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus ay aming pong sinasansala, kundi ang makapangyarihang banal na espiritu ang siyang magbibigay sa amin upang mapagtagumpayan po namin ang bagay niyo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil meron pong Land 40 na ito na nagiging bahagi ng buhay namin upang lalo po kaming ma-empower. Thank you for the Holy Spirit na ginagamit mo po sila sa amin at sa iba pa para lalo po namin makita na ikaw nga yung Diyos namin na makapangyarihan, na amin pong sinasandigan na hindi nagkukulang kailanman sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka na pong manguna sa aming mga buhay. We can do nothing without you. Manangan kami lagi sa banal na espiritu na nagtuturo ng katotohanan, na nagbibigay ng kalakasan, ng dobling kalakasan. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming mga buhay. Sa lahat ng aming gagawin, lagi, Panginoon, ikaw ang manguna sa amin. Your Holy Spirit be with us. Salamat po, sa iyo ang papuri. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, we continue to worship you. We continue to strengthen you, Panginoon, sa aming panalangin, sa aming prayer number 5, Panginoon.
ay sabi po sa inyong salita, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Panginoon, salamat dahil binigyan niyo kami ng banal na Espiritu, Panginoon. Tulad ng ginawa niyo po sa inyong mga alagad, na Lord, they turned the world upside down. Dahil naramdaman nila, naranasan nila yung tunay na kapangyarihan, Panginoon. Ibinigay niyo po sa kanila. Kaya Panginoon, sa oras po na to, kami po ay lumalapit, kami po ay nagpapakumbaba, kami po ay nagpapabago, Panginoon. Holy Spirit, we acknowledge you. Holy Spirit, we accept you. Holy Spirit, change our heart. Lord, we pray for the God's blessing upon the congregation, sa lahat po ng mga local churches. Strength, Panginoon, yung aming mga tagapanguna, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na sila po inyong mga pinili. Kayo po ay may purpose sa buhay nila. Tulad po ng ginawa niyo po sa mga alagad niyo po, Panginoon, sa inyong mga disciples. Na Panginoon, bukod sa mga mentors namin, kayo po yung number one at ang banal na Espiritu mo ang magtuturo sa kanila ng inyong kalooban, Panginoon, sapagkat ang kalooban niyo po, nandun po yung pinakang the best. Nandun po yung inyong pinakang plano sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, salamat sa mga tao, Panginoon, na nagpapagal, Panginoon. Lord, nananalangin. At Lord, ito po yung kailangan ng church, Panginoon. Yung mga taong tunay na nananalangin sa inyo with anointing, with the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa. Salamat po. And we ask God that, Lord, yung demonic agenda, Panginoon, iniwawasak po namin sa oras po na to. Every demonic plan against our churches, our leaders, our nations, iniwawasak po namin, Panginoon. Lalo-lalo na po, Panginoon, sa darating po election, Panginoon, hawakan niyo po. Pakialaman niyo po, Panginoon. Lord, manguna ka po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, sa buhay po ng bawat Pilipino, Panginoon. Itama niyo po aming mga puso. Alang-alang po namin, Panginoon, yung nakakabuti, Panginoon, at yung will niyo po, Panginoon. Kaya, Panginoon, bisitahin niyo po ang bansang Pilipinas, ang bawat isang tao, Panginoon. Sa kanilang mga desisyon, sa kanilang pagboto, sa bawat pamilya, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, pag alam po namin, pag ang banal na Espiritu ay nasa kalagitnaan, lagi pong naiitama, Panginoon, yung mga kamalian. Kaya, Panginoon, we cancel, Panginoon, lahat po ng gawa ng kaaway by the blood of Jesus, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po sa inyong kalagitnaan na ikaw po ay nandito kumikilos po sa bawat isa, Panginoon. Sa aming churches, Lord, salamat. Lord, pagharian po kami ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawaran. Tanggalin niyo po yung inggit, tanggalin niyo po yung galit, tanggalin niyo po, Panginoon, yung hindi maganda sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy niyo po kaming i-convict, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin, basagin ang mga puso na matigas, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa banal na Espiritu niyo po, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. 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 May closing prayer pa po tayo. Closing prayer pa. Isa na lang. Thank you, Lord, sa Plan 40 na pinahintulot mo at pinatnubayan ng Espiritu Santo na kami po ay maabot dito po sa bayan ng Atimonan. Salamat sa aming mga tagapanguna, Panginoon, na i-inspired kami, Lord, dahil nararanasan namin ang kalakasan sa patnubay ng Espiritu Santo. Salamat sa buhay po ni Pastor Noli, ng mag-asawa po ni Pastor Bimboy, Panginoon, ni Pastor Marlene. Thank you, Lord. Napakabuti dahil nararanasan po namin
na yung kanilang panalangin ay patuloy na nagpapalakas sa buhay ng bawat isa. So that Lord, we very thankful na ang Holy Spirit ay hindi po namin na-ignore. Nakakita po kami ng mga tagapangunang niyayakap ang Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. So that Lord, this morning we declare that the weak say we are strong, Lord. The poor say we are rich. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, na kayo po ang nangunguna sa buong maghapon. At kayo po ang maglilid sa amin whatever we go, whatever we do. Thank you, Father. I will beg our praises and glory to you. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Amen. God bless po. Good morning, everyone. Good Good morning. Good morning. God bless sa Enjoying. lahat. Thank you, Lord. Enjoying. Good morning, Philippines. Good